Masayang masaya at sobrang laki na naman ang pasasalamat ni Mama sa isa nga pong napakabait na sponsor mula sa Italy dahil nga muli na naman itong nagpaabot ng tulong sa amin. Sabi nga ni Mama na meron na naman daw siyang pambili ng kanyang gamot. Sa mga hindi nga po nakakaalam, si Mama nga po ay mga nasa 20 years plus na nga pong bulag. At dahil nga po hindi siya nakakakita, ay ako nga po muna ang nag-aalaga sa kanya sa ngayon. Kaya todo po ang aking effort sa paggawa ng mga contents dahil nga po hindi pa po muna ako makapagtrabaho habang walang mag-aalaga na iba kay Mama. Pero napakahirap talagang kumita ng pera sa paggawa ng contents at hindi na nga po ako sumasahod. Pero salamat sa Diyos dahil nga po may ginamit siyang tao sa katauhan nga po ni Ma'am mula sa Italy. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng malaki kay Ma'am kasi nga napakalaki talaga ng tulong na kanyang ibinibigay sa amin. Ayan guys, so hello po, magandang araw sa lahat. Ayan, so ngayong araw po na ito is ano ba ngayon? February 28. So, February 28 ngayon. So, isang napakagandang balita nga po. Kaninang madaling araw kasi nagising ako, mga bandang 4 AM. So, nakatanggap ako ng message mula sa isang napakabait na sponsor mula sa Italy. So, yung ma'am po dati na nagpadala sa amin ni Mama ng kaunting tulong is nagpadala ulit siya. So, maraming salamat po talaga kay Ma'am mula sa Italy. So, nagpadala ulit siya ng 100 euros or di ko alam kung 100 euros o 100 US dollar ba yun. Basta nasa 5,700 plus po yung conversion into Philippine peso. So, kukunin ko po ngayon sa Palawan para yung 1,500 po nun is ibigay ko po kay Mama ulit pampamili ng gamot. Tapos yung sobra is pambili ng bigas at mga kailangan namin dito sa bahay. So, inulit ko, maraming salamat kay Ma'am mula sa Italy. Malaking bagay po talaga yung ibinibigay sa amin. At of course, hindi naman ito mangyayari kung hindi dahil sa ating Panginoon. Alam ko na tinatch or tawag niyan, ginamit ng ating Panginoon si Ma'am mula sa Italy para kami ay matulungan kasi alam niyo naman, dati ko pa lang sinasabi sa mga hindi pa nakakaalam na sa ngayon nga po hindi pa po muna ako pwede makapagtrabaho dahil nga po walang mag-aalaga or bantay kay Mama dito sa bahay dahil nga po bulag siya. So, dati po, mga 3 years ago, 2022 yata, nag-resign ako bilang isang call center agent kasi nag-back to office kasi kami noon. During pandemic, 2020 hanggang 2022, nag-work at home ako noon, call center. Pero yun nga, dahil nga nag-back to normal na by yun yung mga March ng April 2022 year 2022. So nag-back to office po. So hindi po ako bumalik sa office kasi wala nga pong mag-aalaga kay Mama dito. Tapos pag babalik ako doon, mapilitan rin ako mag-resign kasi nga walang mag-aalaga sa kanya. So yun po ang ginagawa ko is nagko-content lamang po ako. Gumagawa po ako ng mga contents, reaction videos sa YouTube tsaka sa Facebook. Pero recently nga po, medyo mahina talaga yung kitaan. Kung dati, sumasahod ako monthly at least $100, minsan umaabot ng $200. Pero ngayon, hindi na po talaga nakakasahod. Kailangan pang magbilang ng mga 3 months to 4 months bago makakasahod. Kaya, malaking bagay po yung ibinibigay na tulong ni Ma'am mula sa Italy sa amin. Kaya maraming salamat po talaga sa iyo, Ma'am. And hoping na sana lagi kang good health and sana marami ka pang mapaabotan ng tulong. Sabi nga daw po niya na hindi lamang po ako yung kanyang binibigyan ng tulong at mayroon pang iba. So ibig sabihin is napakabait po talaga ni Ma'am. And also pakiusap lamang po, panawagan lamang sa mga tao, mga kababayan natin dyan na wag po tayong mang-scam ng mga tao kasi muntik na nga daw pong mas scam si Ma'am. Ay na-scam nga pala siya ng 3K I believe. So basta hindi ko na i-detail kung paano siya na-scam pero kasi nga napakabait niya, napakamatulungin niya kaya mabilis po siyang naniniwala kapag may sinasabi sa kanya. Pero yun nga, alam ko naman na andyan ang Diyos at hindi ka pababayaan, Ma'am. Alam ko na may bad karma din na dadating sa mga taong nanuloko sa iyo. And alam kong hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Kung ano man ang kinuha sa iyo, alam ko na ibabalik yun ng ating Panginoon ng doble-doble or triple-triple. At yung mga tulong na ipinibigay niyo po sa aming mga nangangailangan, ay babalik po yan sa iyo ng siksik at liglig na umaapaw na biyaya sa inyo, Ma'am. So, thank you so much po, Ma'am, sa lahat. So, samahan niyo po ako na kunin yung pera ngayon sa Palawan Express. So, ito na nga po yung pera, guys. Nakuha ko na, guys. 5,700 plus ito. Kaso coins yung 100 plus. So, ito po. Thank you so much po kay Ma'am mula sa Italy. So, yun nga po, guys. Yun nga po.
Kay ma'am mula sa Italy, inulit ko nga po, maraming salamat po sa tulong po na inyong palagi ibinibigay sa amin ni mama. So ayun, hindi ko talaga in-expect na ganito pala. Alam ko na pinaghirapan niyo yung pera, pero hindi kayo nagdadalawang isip na magpaabot ng tulong, kaya maraming salamat po ma'am mula sa Italy. So inuulit ko nga po, sana marami pa po kayong mapaabutan ng tulong. Sana palagi kayong nasa maayos ang kalagayan at kalusugan. Ayan po. So Diyos na po ang bahala magbalik sa inyo ng lahat ng mga tulong na ibinibigay nyo po sa mga taong nangangailangan. Anyway, itong pera po na ibinigay ni ma'am mula sa Italy, katulad pa din po ng dati, yung 1.5 po nito is ibibigay ko kay mama para meron siyang pambili ng kanyang gamot kasi kailangan talaga niyang maintenance na herbal products. Okay naman si mama, maayos naman pangangatawan. Ang problema lang talaga sa kanya is yung kanyang mata, hindi siya nakakakita. And yun nga, hindi na pwedeng operahan. Marami kasi mga nagko-comment na operahan daw, ganito, ganyan. Pero hindi na po pwedeng operahan kasi mga nasa 20 years na po siyang bulag. And yun, yung mga maliliit na ugat is mga naputol na yata. Then ayaw din ni mama na magpa-opera. Kaya herbal products na lang para at least makaano yung kanyang katawan, pampalakas pa. So yung mga binibigay ni ma'am dati mula sa Italy, yun po yung ginagamit ni mama pang bili ng gamot, pang 1 month na gamot. Kaya malaking tulong po talaga yung binibigay ni ma'am. At alam ko magiging masaya si mama pagbigay ko sa kanya ng pera mamaya. Sinabihan ko na siya kayo na bago ako umalis na meron nagpadala ulit si ma'am. At ayun, masaya siya. So mamaya pagbigay ko kay mama, i-video ko na lang saglit. Ayan. Para makita din ni ma'am na ibinigay ko kay mama. At yung sobra nito na mga nasa 4,200, ganoon pa din, bigas, mga nasa 1,300 or 1,400 siguro, yung half sack. Tapos yung matira is paulam-ulam or mga kailangan na gastusin. Ayan, so sa ngayon po is nagpapasalamat talaga ako ng malaki kay ma'am kasi nakakatulong siya. Hindi pa kasi talaga ako pwede makapagtrabaho sa ngayon kasi katulad nito ngayon is nakalabas ako kasi hapon na, umuwi na yung pamangkin ko. Pero kapag umaga hanggang alas 2, ganon, alauna o 1 PM, hindi ako pwedeng umalis ng bahay kasi yung pamangkin ko is nag-aaral. So minsan naman is buong araw siyang nasa school, gabi na umuwi, kaya hindi rin ako nakakalabas. Kaya ayun, ginagawa ko na lang is mag-content para kahit papano is may kikitain konti. Pero ngayon nga wala nga pong kinikita, mag-aantay pa ng mga ilang buwan bago kumita. Kaya ayun po. And regarding nga ulit po sa sobra na pera, kasi every mga twice or thrice a week bumibili ako ng biscuits ni mama, pang snacks niya, tsaka yung lakatan na saging. Kasi gusto niya kumain ng saging habang kumakain ng kanin, ay may saging din na pantulak kumbaga. So yun ang ginagawa ko, twice or thrice a week bumibili ako ng saging tsaka biscuits. So malaking tulong itong bigay ni ma'am para may pambili din. Tsaka yung radyo naman niya, monthly or twice a month yata, binibilhan na ko yun ng battery. Kasi di baterya yung kanyang radyo. Ayaw niya ng dikuryente kasi kapag dikuryente, natatakot siya sa kuryente. At the same time is kasi kapag may malapit na cellphone sa radyo na dekuryente, nasisira yung signal ng radyo. At para sa bigas, hindi mo na ako bibili ng bigas ngayon kasi yung sa amin kasi is papasok pa ng konti tapos aakyat pa sa hagdan. Napakadulas po ng daanan ngayon kasi nga po maulan, mga halos 1 linggo ng maulan. So hindi mo na ako bibili ng bigas kasi baka maano pa ako, madulas or madisgrasya. Kaya sa susunod na lang, since may bigas pa naman kami konti doon, saka na ako bibili kapag kapag okay na yung panahon, yung dry or tuyo na yung kalsada. Ayan. Ha? Yan, magkapalit sa kukuan ni. Tambal? Hmm.